first performer. So our next performer is a multi-talented artist who has been working as a host, actor, assistant director, facilitator, literacy advocate, oral storyteller, writer, entrepreneur, and adventurer. Very multi-hyphenated ang ating next performer. He is the founder of Storyhouse Philippines, established in 2011, was considered the winner of the 17th Iran International Storytelling Festival, a member of the Federation of Asian Storytellers. He is an alumnus of the Festival Academy in Belgium and also a member of NCCA Committee on Dramatic Art. So, here to do the Alamat ng Poinsettia, big round of applause for our next performer, Jay Menes. So anyway, my name is Jay Menes. I'm going to share to you a story titled Ang Alamat ng Poinsettia. Naalala ko muna bago nung sa nagkaroon pa ako. Sinasabi doon Linda, ano ang iyong paboritong bulaklak? Sabi naman ni Linda, Poinsettia. Sabi ng teacher, can you spell Poinsettia? Ay, rose na lang pala. So ngayon ay matutungayan natin yung kwento ng Poinsettia. So noong unang panahon, sa isang malayong lugar sa baryo ng Mexico, ay merong isang babae na nagngangalang Lucida. Okay. Kung nakikinig kayo, anong pangalan ng babae? Lucida. Okay. Mabait siya at laging tumutulong sa kanyang ama't ina. Palapit na ang Pasko, kaya lahat ng tao, parang ngayon, no? Lahat ng tao ay naghahanda para sa kapistahan ng simbahan. Isang araw, dumating ang pare sa kanilang bahay at kinausap ang kanyang ina. Senyora, maaari mo bang ihabi ang isang kumot para sa bilhin ng ating simbahan? Sumagot naman ang kanyang ina at ang sabi, kinagagalak ko po, Padre. Araw-gabi, ang kanyang ina ay naghabi at tinulungan siya ni Lucida sa pamamagitan ng pagpili ng mga magagandang sinulid. May kulay pula, ginto, asul. Ngunit, isang araw, bago dumating ang Kapaskuhan, nagkasakit ang kanyang ina at hindi na matatapos ang paghabi ng kumot. Sabi ng kanyang ama, Lucida, hindi na natin matatapos ang handog para sa bilhin ng ating simbahan. Nalungkot ngayon si Lucida. Kaya ang ginawa niya, siya na lang ang nagtapos noong paghahabi ng kumot. At ginawa niya ng ginawa. Ngunit habang sinusubukan niya, ay lalo lamang ito nasira at naging gusot na sinulid at hindi na mapakinabangan pa. Ngayon, dumating na ang gabi ng kapistahan. Lahat ng tao ay may dala-dalang mga regalo o handog. May dalang kandila, may dala ng prutas, gulay at marami pang iba. Ngunit si Lucida ay wala siyang dala. Habang siya ay naglalakad, napaluha siya at sabi niya, wala man lang ako dalang handog para sa mahal na batang Jesus. Maya-maya, may lumapit sa kanya isang mabait na matandang babae. At ang sabi sa kanya, anak, hindi kailangan ang pinakamahal o pinakamaganda. Ang pinakamainam na handog ay galing sa puso. Luminga-linga ngayon siya. At pagtingin niya sa tabi ng daan, may nakita siyang mga maliliit na berdeng halaman.
sabi niya sa sarili niya, siguro ito na lang kaya ang aking gagawing handog para sa mahal na Batang Jesus. Pinutol niya ito at gumawa ng maliit na palumpot. At ngayon, nahandaan siyang lumapit doon sa bilin ng simbahan at inilabag ito. Paglabag ni Lucida ay biglang nagliwanag ang mga munting berdeng halaman at ito ay naging kulay pula na parang mga bituin nagliliwanag sa gabi. Pati ang bilin ay nagliwanag at ang lahat ng mga tao ay namangha. Isa itong himala, sigaw ng pari. Ang taus-pusong handog ni Lucida ay naging isang bulaklak ng Pasko. Kaya magmula noon, tuwing darating ang Pasko, sa tabi ng daan ay nakikita mo ang mga pulang bulaklak na parang tila ba na apoy ng pag-ibig. At tinawag nila itong Flores de Noche Buena o bulaklak ng banal na gabi. Tinlang laon, ito ay tinawag ng poinsettia dahil dinala ito ni Joel Roberts Poinsett sa Amerika taong 1830. Pero ngayon, ito ay tinatawag pa rin sa original na pangalan bilang Puebla Shoshi. Ang pinakamainam na handog ay hindi yung pinakamahal o pinakamaganda, kundi ang regalo galing sa puso. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Thank you so much for listening. I hope you learned something new today. My name again is Jay Menes, at mahaligayang Pasko sa inyong lahat. Salamat po!